Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. Let us sing our highest praise to our God. Let us pour out our praise, for his love came down for each and every one of us. Let's pray. We sing well. Whoa, 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 whoa. I could not see, chains of sin had shackled me, but God in heaven heard my plea. Then Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love comes down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness where you pulled me out. I will sing forever of your love comes down. Whoa, 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 whoa. Sing now, grace so sweet, now grace so sweet, it floods my soul, and hope eternal won't let go. My debt erased at Calvary, yes, Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love comes down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness where you pulled me out. I will sing forever of your love comes down. Whoa, 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 whoa. Sing, well, there's a hope. Well, there's a hope beyond the sun. A song we'll sing for all of time. The grave is empty, I am free, 'cause Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. We sing it out. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness where you pulled me out. I will sing forever of your love. Sing it out. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness where you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Whoa, 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 This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Can we clap our hands? This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. We'll rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Sing Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and
'Cause today there's a new thing. Sing it out, leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. Oh, there's a good thing happening. Oh, Jesus. This is the day that the Lord has made.
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Sing thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Sing, you took my place, you took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walk right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank
na po kaming ibang masasabi pa, kundi salamat. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat, niligtas mo po kami. Maraming salamat, Panginoon, na kahit hindi po kami kapili-pili, ay pinili niyo po kami. Maraming salamat sa inyong dugo, Panginoon, na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Kami po ay walang humpay na aawit at magpupuri sa inyo, Panginoon. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Para po sa ating tithes and offering, basahin ko po ang Salmo. Yan, chapter 37 verses 34, tapos jump po tayo sa 37 to 40. Sabi dito, magtiwala ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang pamamaraan. Pararangalan ka niya at patitirahin sa lupain ng Israel at makikita mong itataboy niya ang mga taong masama. 37. Tingnan mo ang taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Ngunit lilipulin ang lahat ng masama at ang kinabukasan nila ay mawawala. Ang kaligtasan ng mga matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang nag-iingat sa kanila sa panahon ng kaguluhan. Tinutulungan sila ng Panginoon at nililigtas sa mga taong masama dahil sila'y humihingi ng kanyang kalinga. Itong chapter 37, it's all about living righteously, yung matuwid na pamumuhay. At ano yung mga nangyayari nangyayari sa buhay ng taong matuwid at sa mga hindi naman matuwid. Pero sa conclusion niya, sa bandang dulo, sabi niya dito, inulit niya ulit na kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Yun yung unang-una nating kailangan gawin upang tayo ay mamuhay ng matuwid. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Paano natin nasasabi na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Di ba sabihin mo, oh Lord, I trust in you. Pero, paano mo nasasabi sa sarili mo na, paano mo napapatunayan na nagtitiwala ako sa Panginoon? Sabi niya doon sa susunod, ayan, na sentence, sabi niya, at sundin mo ang kanyang pamamaraan. Nagtitiwala tayo sa Panginoon kung sinusunod natin yung pamamaraan ng Panginoon, hindi yung pamamaraan natin. Kasi kapag sinunod na natin yung pamamaraan natin, sabi nga, binabraso na natin, ginagawa na natin, hindi Lord, ang tagal mo, diskartehan ko na to, kaya ko na to. Hindi Lord, ako na to. Sige, nainip na ako. Di ba, pamamaraan na natin yung gagawin natin. At worst, kung kinokopya pa natin yung pamamaraan ng mga masasama. Dahil nga dun sa verses before this, di ba, kung naiinggit na tayo sa kung anong natatamasa nila, baka ginagaya na lang din natin yung pamamaraan nila. Pero sabi, mapapatunayan natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon kung susundin natin yung pamamaraan niya. So, lagi nating sundin ang pamamaraan ng Panginoon sa pagbibigay natin, sa pamumuhay natin, sa bawat relasyon na meron tayo. It's always sa panuntunan at pamamaraan ng Panginoon. Sundin natin yun. Number 2, maging honest tayo, maging tapat, maging totoo tayo sa Panginoon. Kasi sabi niya, pag tayo po ay naging totoo at matuwid, meron tayong wonderful future. Sabi sa version ng NLT, at tahimik na pamumuhay. Sino po dito gusto lang ng tahimik na buhay? Ayan. Ang daming memes ngayon sa social media. Holy Week, gusto ko ng tahimik na buhay, ayoko ng stress, gusto ko lang mag-siargao. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, gusto ko lang magbundok. So, diba, ang daming sinasabi ng social media tungkol sa tahimik na pamumuhay. Pero, ang susi lang po ng tahimik na pamumuhay ay maging tapat tayo sa Panginoon at maging tuwid. Kasi kung tapat tayo sa Kanya, magiging tapat din ang Panginoon sa atin. At anong kapalit nun? Magkakaroon tayo ng wonderful future, ng tahimik na pamumuhay. Pwede bang meron kang magandang future pero hindi tahimik yung buhay mo? Yes, diba? Pwede na ang yaman mo pero hindi ka nakatulog, wala kang peace, diba? Pwede naman na baliktad. Sobra namang peaceful ng buhay mo pero wala ka namang makain. Rest in peace ka na nun kasi wala ka nang makain, okay? So,
magiging combo siya. We will have wonderful future at tahimik na pamumuhay kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon. So, patuloy tayong maging tapat dahil yun ang susi ng magandang kinabukasan natin. And last, maging matuwid po tayo. Let us live a righteous life that is pleasing to the Lord. Dahil ang matuwid, ang kaligtasan niya ay nasa Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat sa Kanya. Ang sarap ng mga promises dito ng Panginoon tungkol sa pamumuhay ng matuwid. Siya ay iingatan, ang Panginoon ang magiging katulong niya. Diba? Sa buhay, the Lord will be His helper at sa Kanya tayo humingi ng kalinga. Kanino tayo humihingi ng shelter, ng refuge, ng kalinga tuwing kailangan natin ng tulong? Meron po ba tayo ditong Bombay number 1, Bombay number 2, Bombay number 3 kapag kailangan na natin ng tulong? Meron ba tayong sister number 1, sister number 2, at sister number 3? Ay, hindi, mas mabait yung asawa niya, si brother number 1, brother number 2, at brother number 3. Pag nasa troubled times, pag kailangan na natin ng tulong, hindi. Humanap tayo ng tulong sa Panginoon. Siya yung maging shelter natin, siya yung maging takbuhan natin, siya yung maging refuge natin. But again, it will all boil down to point number 1, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Kanya tayo unang tatakbo tuwing kailangan natin ng tulong. Are we in need? Do we need shelter? Do we need refuge right now? Kailangan ba natin ng, Lord, I want a good future. Lord, gusto ko ng matahimik na pamumuhay. Magtiwala tayo sa Panginoon at maging tapat at mamuhay tayo ng matuwid. So let's all stand up and let us pray. For our designated giving, our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Yan yung unang test kung paano tayo magiging tapat sa Panginoon. Ibalik muna natin kung ano ang nararapat na ibalik natin. Our blue is for a special project. Yan po ang maintenance, yan ng ating church. And our brown is for our building fund. Alam nyo po, nasa phase 2 na tayo. Sabi kanina, ang kailangan natin electrical, ang ceiling at finishing. Pag ang usap po ay electrical at finishing, yun po ang finish ng budget natin. Yan to matapos ng budget ng nagpapagawa ng bahay. So, I hope that we will be generous para matapos, ma-finish ang project na ito natin, ngayong generation natin. So let's finish the project, let's be generous in giving. And our white is for our benevolence and mission. Let's continue to bless the kids. Meron tayong outreach program. And of course, those who are in need, we will be able to bless by giving sa ating white envelope. So let's pray. Lord, we thank you for your word today. Salamat, Panginoon, na ni-remind mo kami ulit na magtiwala kami sa iyo. Sa iyo lang kami magtitiwala at susundin namin ang mga pamamaraan mo. Hindi ang pamamaraan ng mundong ito, Panginoon. Hindi ang pamamaraan namin, Lord, but ang pamamaraan mo lamang ang masunod. Lord, I pray na maging tapat kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Especially, Lord, sa aming finances, sa aming pagbibigay sa inyo. At Lord, i-honor mo ang mga puso namin na handang magbigay ng tapat sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray na we will find, Lord, refuge in you. We will run to you, Panginoon, sa oras na kami ay nangangailangan. At Lord, matagpuan mo kami na namumuhay kami ng matuwid, Panginoon, dahil ikaw lamang, Lord, ang aming pagtitiwalaan. Salamat, Panginoon. Bless the works of our hands, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pagpalain mo kami upang kami ay maging pagpapala, Panginoon, sa aming pamilya, Lord, sa aming pamilyang spiritual, Panginoon, sa aming bahay panambahan. Salamat, Panginoon, and this we ask in Jesus' name. Amen, amen. We may all give to the Lord. Blessed Sunday. It's good to see every one of you in the presence of the Lord. Paalala po, sa Good Friday, March 29, we have our Holy Week special services, 3 p.m. Dito po yon. Our speaker is Brother Chris.
And sa Black Saturday, 3 p.m. din po. Let us invite our friends, our loved ones. And sa Resurrection Sunday, our Communion Sunday, 8 a.m. and 10 a.m. Let us tell others where to find hope, love, true love, light, and salvation through Jesus Christ alone. Amen? And I thank God naman this week for our SCC Building Project team. We have accomplished much this week. At isang parte na lang ng pader natin ang hindi napapalitadahan. And praise God sa mga gawain na natapos ngayong linggo para sa ating mga bata, sa ating mga kabataan, and men and women. Today is, we call it Palm Sunday. Naha-highlight po ang mga dahon at palaspas ngayon. Ngunit sa ating pag-aaral, ang ating panalangin, ang maitaas ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Well, parang may mga dahon din dito dahil ang dami nakasuot ng green. Pero alamin natin kung ano ang nangyari. Ang tunay na nangyari sa araw, sa linggo, bago dakpin at pahirapan si Jesus at nang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. The title of our sermon, Jesus Our Messiah, ngayong Palm Sunday. Our passage is in Luke chapter 19, verses 28 to 40. Basahin po natin sa ESV. And when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. Nanguna siya, kasama ang mga disciples niya, paakyat ng Jerusalem. Remember, sa Songs of Ascent, kaya Songs of Ascent, no, paakyat. Okay. Ang Jerusalem, nasa mataas na lugar. When he drew near to Bethpage and Bethany at the mount that is called Olives, he sent two of the disciples, saying, "Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied." Batang asno ito. Okay, batang donkey, colt, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asked you, "Why are you untying it?" you shall say this, "The Lord has need of it." So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying the colt? Ba't nyo kinakalagan yan?" And they said, "The Lord has need of it." And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, so sumakay po siya sa asno, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Sipin niyo po, multitude of disciples. Napakarami po ng mga sumusunod sa Panginoon ng time na ito, na nagsisisigaw daw po sila ng saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." And some of the Pharisees in the crowd said to them, may mga Pariseo, "Teacher, rebuke your disciples." Pinapatigil nila ang pagpupuri sa Panginoon. Pero sumagot ang Panginoong Hesus. He answered, "I tell you, if this were silent, the very stones would cry out." Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa salita po ninyo na for sure magbibigay sa amin ng kaliwanagan kung ano po ang nangyari at ano po ang itinuturo nyo sa amin ngayong araw na ito. Speak to us, dear Holy Spirit. We need you. We want you to be exalted in our lives. And so we are here, oh God. We love you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. How did Jesus presented himself before he suffered? Ang pagpapakilala patungkol sa ating sarili ay napakahalaga po. Nagpapakita ng ating hangarin, ng ating karakter sa pupuntahan natin, daratnan natin. Sa mga estudyante, tuwing kayo ay papasok sa eskwelahan, di ba? Bago nyo suungin ang maraming mga projects and assignments and thesis, di ba? You get to
present yourself or even your professors. No, and dito, si Jesus, papasok po siya sa Jerusalem and He's presenting Himself sa papaanong paraan. Nung dumating ang Panginoong Jesus, paano siya dumating? Hindi siya ipinanganak sa gintong kama, di ba? Na merong uratex or tempur. Hindi, di ba? Ang kanyang higaan ay sabsaban. In a humble way. But He's the King. Right? Of the world. Pero, siya po ay pinanganak sa sabsaban. Jesus was born in a manger in humility like a servant. Jesus showed love, compassion, and mercy dito sa tinatawag ding triumphal entry. Okay? He could set the Jews free from the Roman rulership. Tandaan po ninyo, tanda po natin na itong panahon na ito, ang hinihintay ng mga Hudyo at ang expectation nila kay Jesus ay para palayain sila sa matinding kamay ng mga Romano. Kasi nga po, ang cycle nila ay ganoon. Malaya, and then sila ay naaalipin or nabibihag or merong bansa na kukup-kup sa kanila. So, ang gusto talaga nila, palayain sila. Okay? Pero, hindi yun ang ginawa ni Jesus. Hindi siya dumating with sword and revolution na i-throw out yung government ng Romans. Alam niya, ito pa, alam niyang pahihirapan siya. Alam niyo, isang hari, pagka papasok po siya sa isang lugar na meron ng ruler at alam niyang gagawan siya ng masama, darating siya, nakasakay sa kabayo, at nagde-declare din siya ng war. Pero paano ba pumasok si Jesus? With humility. May dalang kapayapaan, peace, and sacrifice ang dala po niya. Again, kapag ang hari noon, alam niyang may masamang balak na sa kanya, darating siya sa entrance gate ng nakakabayo at makikipagdigma. Pero hindi yun ang ginawa ni Jesus. So tinawag niya yung mga apostol niya, sabi niya, punta na tayo sa Jerusalem. Matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin. So ano yung mga natupad? Babasahin po natin muli at mapapag-aralan as we go along. So how did Jesus presented Himself? Our Jesus, our Messiah. Number one, Jesus presented Himself as the Messiah. Okay. Pero hindi doon sa kaisipan ng mga Hudyo na siya po ay darating na merong mga swords. Ibig sabihin, lalabanan niya yung government. Hindi po siya dumating na maraming karwahe at kabayo para palayain ang mga Hudyo. Hindi sa ganoong paraan siya magliligtas. He came in peace. He came with humility. Na nagsasabi at nagpapakitang siya po ay tagapagligtas na ang dala niya ay pag-ibig, dala niya ay kapayapaan, at ang kaharian po niya, it's not of this world. How does He present Himself as Messiah? He entered Jerusalem through the Mount of Olives. Now, the Mount of Olives, meron po siyang messianic implication. It was prophesied. Kung papaanong dumating po siya, pinanganak, manger, nabalot ng lampin, di ba? Virgin birth, lahat po yun ay katuparan sa inaisulat patungkol sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, alam niya, tara na sa Jerusalem kasi mangyayari na yung mga naisulat patungkol sa akin. At yung pagpasok niya through the Mount of Olives ay kasama po yun sa prophecy. Okay? Let us read. Luke 19:28. And when He had said these things, He went on ahead going up to Jerusalem. Yung mga detalye pong ito ay napakahalaga para matutunan natin na totoong siya yung Messiah kasi siya ay umakyat papuntang Jerusalem. Hindi po Mount Apo, hindi Mount, mga mountain? Mount Pulag? Hindi po. No, hindi doon. Hindi Messiah yon, hindi yun po yun yung Son of God. Okay? And when He drew near to Bethpage and Bethany, at the mount that is called Olives. So Mount Olives, He sent two of His
disciples. Saan pa? Naisulat na siya po ay nasa Mount of Olives sa Luke 19:37. As he was drawing near, already on the way down, umakyat, pababa, the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that he had seen. Saan po siya pumasok? Through the Mount of Olives. Hindi ibang bundok. Okay? Hindi Mount Sinai, hindi Mount, ang tawag po ay Mount of Olives. So, let's take a look at this photo. Si Jesus, kasama niya, mga disciples, sabi niya, aakyat na tayo, pupunta tayo. Okay? Dahil matutupad na ang mga nasulat sa akin. Ang pagdating ng Messiah ay nakasulat po even sa Old Testament. They are looking forward for the Messiah. Okay? Di ba nangako ang Panginoon? May darating. Galing sa lahi ni David. So, ang expectation nila, talagang ililigtas po sila sa mga pagkakabihag sa kanila or sino mang maabutan na kaharian na nakakasakop sa kanila. Kasi di ba ganon dati, pagka may king, ililigtas sila. Di ba? May mga judges, may mga nag-a-arise, inililigtas sila. So ganoon din ang kanilang kaisipan. Ililigtas tayo nito. Ang tindi ng mga tax natin ngayon. Ang lulupit ng mga rulers na ito, makakalaya din tayo. Heto na, may Messiah na tayo. They are expecting Jesus to set them free from Roman rulership. At yun ang paniniwala po nila. Okay? Minsan ganun po ang tao. Yung gusto natin, tulungan lang tayo ni Lord sa physical world natin. Nakuha po natin. Yung gusto ko, yung expectation ko, ito ang gawin ni Lord. Pero hindi po yon ang ginawa ng Panginoong Jesus. So, saan po yung mga parte ng prophecies na may kita natin na sa east side of the city siya darating? Now, tignan muna natin sa Ezekiel 11:23. Ito yung sa Old Testament na pinakita ng Panginoon kay Ezekiel na nag-depart po ang glory niya away from Jerusalem. Pero babalik muli. So Ezekiel 11:23, and the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood on the mountain that is on the east side of the city. Okay, the glory of the Lord went up. Big sabihin, pumailan lang mula sa lungsod at bumaba sa bundok sa silangan ng lungsod. At nag-i-imply po ito na God's glory would re-enter Jerusalem at the Mount of Olives as it had left. Kung papaano din daw umalis, babalik yung glory sa Jerusalem. Ito yung time na na-exile po sila. Now, sa Ezekiel 43:1-2, sabi niya, then he led me to the gate facing east. Yan, east side, Mount of Olives. And behold, the glory of the God of Israel was coming from the east, and the sound of his coming was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. So nag-depart yung glory, pero babalik din, at doon nga po sa part na yon ng Jerusalem. Si Zechariah. Okay. Si Zechariah din po, another prophet sa Old Testament. He prophesied, okay, to the exiles who will return to Jerusalem na marirebuild ang temple at dito po, babalik po ang glory ng Panginoon. On that day, sabi, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northwards and the other half southward. So, natupad po. Sabi niya, tara na, akyat na tayo kasi matutupad na yung naisulat patungkol sa akin. They long for the coming of the Messiah. Ezekiel, Zechariah, na isulat po dito. Pangalawa, how does he present himself as Messiah? He entered Jerusalem on a donkey. So mahalaga na pumasok siya through the Mount of Olives. Those are the details, what happened. Kaya pag sinabing, nangyari nung Palm Sunday? That's the triumphal entry. Pinresent ni Jesus ang kanyang sarili sa Jerusalem bago siya dakpin at ipako sa krus. He entered Jerusalem on a donkey. Now, isipin natin,
bakit donkey? Okay? Kasi kasama rin sa na-prophesy. Okay? Noon pa. Na siya po ay sasakay sa donkey. Asno. Colt. Okay? Na wala pang gumagamit. Let us, mababasa po natin yun later sa, ang pinakamaaga ay sa Genesis. Sipin nyo sa Genesis pa lang. But let's go to Luke 19:29. When he drew near to Bethpage and Bethany, at the mount that is called Olives, he sent 2 of the disciples. Kaya ang importante po ng mga detalye na nasulat kasi yun ang magpapakita, natupad nga. At siya nga. At siya nga yung Messiah. Okay? Hindi tayo malilinlang kapag kaalam po natin yung mga detalye. At ipinakita niya, and he presented himself sa ganitong paraan, saying, "Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied." Isipin niyo, alam niya na, okay, na merong colt, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. Hindi pa ito nasasakyan ng kahit sino. Di ba yung burial place din niya, wala pang nailibing doon. Para hindi sabihin, ay, katawan yan ni ganito. Hindi. At itong colt na to, no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asked you, why are you untying it? You shall say this, the Lord has need of it. So those who were sent went away and found it, just as he had told them. Exactly. Kung ano yung sinabi ni Jesus, nakita po niya. So, eto yung 2 disciples. Yan. Kinalagan po nila. Actually, sa ibang version, sa ibang gospel, nasulat na pati yung 2 po, ibig sabihin, them ang ginamit. Kasi pati yung mom dinala. Kasama nung colt. Kaya yung 2 disciples ang kumalag sa kanila. At ano po ang ibig sabihin noon? Hindi siya dumarating na ang dala niya po ay war. Darating siya in peace. Kasi nga naman, ang donkey ba, nakakatakbo ng mabilis, ginagamit ba siya pang laban? Di ba? Parang halimbawa sa atin, paglalaban ba tayo, mga baka, kalabaw ang sasakyan ng ating mga mandirigma? Di ba? Well, matibay po ang Carabao, pero kailangan mabilis tumakbo. At ang talagang pandigma ay kabayo. Pero ang donkey, ito po ay sumisimbolo ng kapakumbabaan at kapayapaan. I come in peace. I will not throw that government. Hindi yan ang expectation ninyo. Kung yan ang expectation ninyo, hindi yan ang dala ko. Ang dala ko ay kapayapaan. Ang dala ko ay pag-ibig. Ang dala ko ay sacrifice. Isipin niyo po yun, ha? Alam niya, nagagawan na po siya ng masama. Pwedeng dala-dala niya ay digmaan ba? Eh sana, tinrain niya lahat yun sila, Peter, Andrew, di ba? Pero tinrain niya sila to serve. Tinrain niya sila to have compassion on the sick. Di ba? Tinrain niya sila na magpalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Di ba? He sent them out. Nabasa po natin yun sa ating devotion. Isinugo niya sila para yun ang gawin. Hindi niya sila isinugo para magrevolusyon at i-throw out yung government ng Romans, ng mga Romano. Kaya, pati yung pagsakay niya po sa donkey. Let's continue. Luke 19:33 to 35. And as they were untying the colt, its owner said to them, "Why are you untying the colt?" And they said, "The Lord has need of it." And they brought it to Jesus. And throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. Okay. Sinapinan nila, tapos pinasakay si Jesus. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. At yun po ang significance nun. Bakit? Dahil hindi digmaan nga po ang dala ng ating Panginoong Jesus. What a humble Savior we have. Amen. So the earliest
prophecy is Genesis 49:10-11. Ito ay propesya ni Jacob. Sabi niya, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples, binding his foal to the vine, and his donkey's colt to the choice vine. He has washed his garments in wine, and his vesture in the blood of grapes, binding his foal to the vine, and his donkey's colt to the choice vine. That is in Genesis. Di ba? Sa Genesis, sa beginning nga din po, nandoon na yung prophecy about Jesus. Di ba? At dito, sa Genesis 49 naman, about the donkey. Zechariah 9:9. Sabi ni Zechariah, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Let us all read the next line, 2 lines. Ready, go. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Mapagpakumbaba siya. Darating na nakasakay sa bisirong asno. Okay. Sa anak ng donkey. He came in peace and to bring peace sa sangkatauhan. Dumating ang kapayapaan dahil dumating si Jesus. Wow. Now, ito po yung aking paalala sa bawat isa na nandito. Si Jesus, yung pagdating niya, dala niya ay kaligtasan, kapayapaan. Pero alam niya po ba na babalik siya? At kapag dumating siya muli, hindi na po siya nakasakay sa asno. Revelation 19:11, sa white horse. Ano na ang dala niya kapag white horse na? Judgment and war. Kaya may time pa tayo na tanggapin ang kapayapaan na dala-dala ni Jesus papasok sa ating buhay. Then I saw heaven, sabi ni John, open, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Matuwid siya, darating siya, nahahatol, at makikipagdigma siya. Digmaan ang dala niya pagdating po. And that's why, let us receive Jesus, our Lord and Savior, because He comes to bring peace on earth. Donkey, humility, compassion. Pero darating siya, yan na pong pinaka-close na picture na nahanap ko para i-describe ang nakita sa Revelation. Dahil radiant daw ang kanyang face, okay, ang kanyang robe ay merong blood, di ba? But He comes to judge and make war. Are we learning? Kaya tayo po ay maliligtas kung papapasukin natin ang Panginoong Jesus as a Savior in our hearts today. Next, how does He present Himself as Messiah? He called Himself Lord. Tinawag niya po ang kanyang sarili na Lord. Di ba sabi niya, puntahan ninyo, kalagan ninyo, pag may nagtanong, sabihin ninyo, kailangan ko. Let us read 19:31. If anyone asks you, why are you untying it? You shall say this, the Lord has need of it. The Lord has need of it. Okay. Ito po ay tawag sa Master, God. Pwede niyang sabihin lang na kailangan ng may-ari. Pero, ang nagtatanong, so, basahin natin, i-continue natin. And as they were untying the colt, its owner said to them, tingnan nyo yung may-ari. Yung may-ari ang nagtanong na, bakit nyo kinakalagan?
Tapos, isasagot daw nila, sabi ni Jesus, kapag na yung nagtanong, why are you untying the colt? And they said, the Lord has need of it. Nakuha po natin, pwedeng sabihin ni Jesus na pag sinabi niya, bakit nyo kinakalagan? Kailangan ng may-ari. Pero, hindi siyang may-ari. At ang nagtanong, yung may-ari, bakit nyo kinakalagan? He is our master. Ano po mga pag-aari natin ngayon? At sa ating buhay? Ang tunay na may-ari ay ang Panginoong Jesus. Give Him praise. Palapaan po natin siya. And they said, the Lord has need of it. Pinapakilala niya ang kanyang sarili na yung mga nasulat na tupad, He is the true Messiah at siya ang Lord. Siya ang Panginoon. Kailangan ito ng Panginoon. Yung mga may-ari nang nagtanong, bakit nyo kinakalagan? Sabi, tinanong sila ng may-ari. Its owner said to them, binigay po ba ng mga may-ari? Yes. Ibig sabihin, they honor the word Lord. Okay? Meron silang pagsunod sa word na Lord. Kilala nila yung nagpapakuha. Siya ang tunay na master at may-ari ng lahat. Kailangan ito ng Panginoon. Siya ang Lord. Pinapakilala niya na kung anuman ang kanyang hilingin at nais na kunin, ibigay natin dahil siya po ang tunay na Panginoon. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa atin ngayon? If we are true followers of Jesus, kahit pagmamay-ari natin yun, or yun po ang tingin natin, sasabihin natin, He is Lord. Bukas ang palad ko, bukas ang puso ko na ibigay sa Kanya ano man ang hingi niya dahil siya ang Panginoon. Number 2, the people proclaimed He is the Messiah. Jesus presented Himself as the Messiah. Pinakita niya na natupad ang mga propesiya patungkol sa Kanya. He entered Jerusalem through the Mount of Olives. Sumakay siya sa donkey, sa colt. Okay? At siya mismo nagsabi na siya ang Lord. Okay? Dahil sa pag-uutos niya, at sabi niya, pagka tinanong nila, bakit niyo kinakalagan? The Lord needs it. And number 2, the people proclaimed, He is the Messiah. Luke 19:35, and they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. Now, ang paglalagay po, ang pagpapasakay ng tao sa donkey, ano pa, nilagyan ng kanilang mga cloaks. Okay. Ito po ay pagbibigay po ng galang sa Kanya. At ito ay sign of kingship. They are proclaiming Jesus is our King. Jesus is our Messiah. Okay. Tapos, ikaw ay iikot, ino-honor mo siya. Naalala niyo po? Who is this Haman na gusto niya siya ang maisakay doon? Pero hindi siya ang naisakay, si Mordecai. Diba? Yung pasasakayin ka sa horse or sa asno, tapos iikot ka. Yan. Pipakilala. Yun po ay pagbibigay po ng honor at ng galang. In 1 Kings, they put Solomon on King David's mule and escorted him to Gihon. Tapos, dineclare nila na siya ang hari. Long live the king! Nung in-honor po nila si Solomon na maging hari dahil meron na rin gustong mag-proclaim ng sarili nilang king. So para iproklama si Solomon as king, saan siya pinaupo? David's mule and escorted him to Gihon. That is written in 1 Kings. May procession. Dito, Jesus rode the donkey to symbolize peace. Again, not war. At siya po ay pinarangalan ng mga tao. Now, mapapansin po natin by the way, kay Luke, na
hindi niya sinulat yung mga palaspas, yung mga branch. I think sabi ko, ayaw ni Luke ng palaspas ah. Kasi yung sinulat niya lang cloaks. Pero yung tatlo, si Matthew, Mark, and John, sinulat nila yung branches. At yung branches ay sumisimbolo rin po ng paggalang sa kanya. Pero si Luke, pasensya na, sabi niya, ayaw ko ng palaspas. Sabi niya, cloaks lang ang sinulat niya. Continue pa natin sa 36. So wala talaga siyang binanggit na branches. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. Cloaks. And he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives. The whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Now, let's take a look at the photo. Yes, bakit may mga branches? Kasi nga, in-include natin na isulat yun ni Mark, ni John, at saka ni Matthew. Okay? But the spreading their cloaks is a sign, again, of honoring Jesus. And yung panasakay siya sa donkey rather than a horse, dahil ang horse, it is a military animal. But ang donkey, it's a symbol of humility and peace. Are we learning? Amen? At ito po yung mga patunay. Ayan, si Matthew sa 21 verse 8. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others, sabi niya, cut branches from the trees and spread them on the road. Ayan. Spreading of the cloaks, spreading of the branches from the trees, it's a sign of respect for the king. Tayo, anong gusto natin ngayon? May red carpet ba? Yan. Gusto natin red carpet. Meron cloaks and branches. So, tingnan naman natin ang nasulat ni Mark. Sabi niya, and many spread their clothes on the road, and others cut down leafy branches from the trees and spread them on the road. Okay? So, siguro nagmamadali si Luke dahil busy siya as a doctor. Yun na lamang ang naisulat niya. And in John 13, okay, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. The word Hosanna literally means, Lord, save us. Hosanna! Hosanna! Okay, blessed is he who comes in the name of the Lord. See, tingnan nyo, the King of Israel, the people proclaimed He is their Savior. He is their King. He is their Lord. Sabi niya, Hosanna, Lord, save us. Lord, save us. Pero ano nasa isip nila? Yung mga Romans. Throw them out. Lord, save us. Okay? So the people proclaimed Jesus as Messiah. How? A, they placed Jesus on the donkey. They spread their cloaks before Jesus. At dahil ginamit natin ang kay Luke, cloaks lang. Okay? But you can use also and branches in reference to Matthew, Mark, and John. Okay? So, nakuha po natin yung ating pinag-aaralan. And letter C, they shouted His praises. Hosanna! Hosanna! Lord, save us. Blessed is He who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Talagang pinroklama siya ng mga tao. At ilan yung nagproklama? Multitude. Isinisigaw nila ito. So isipin po natin gaano kaingay, kalakas yung tinig nila nung time na yon. And number 3, hindi pinigilan ni Jesus ang kanilang pagpupuri. Jesus permitted the people to praise Him as the Messiah. Because He is. Okay? He is the Messiah. Ang tunay na ang taong matuwid, kung alam niyang hindi siya, pipigilan niya yon. But He is. He is the Lord. He is the Messiah at natupad ang mga naisulat patungkol sa Kanya. Let's go back to
1939. And some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." So, hindi lahat masaya. Meron pa ring nakasunod kasi nga po, may plano ng hindi mabuti ang mga religious leaders sa kanya. Marami ang tagasunod ng Panginoon. Marami ang mga disciples ng mga panahon na yon na sumusunod at sumisigaw, pero marami din po ang nakikisigaw at marami ang hindi masaya. But you can silence those who praise God, right? Not true disciples. It is impossible to silence true disciples. This week, pinakinggan ko yung ating mga songs. Sabi ko, wow, ang gaganda ng mga songs natin, ang line-up natin, no? And I use them as my prayers and praise song in the morning after devotion. Piniplay ko yung line-up natin, yung mga songs natin. Okay? And your praises will just pour out. Thank you, Jesus, for the blood applied. No? And then, yung joyful natin, this is the day that the Lord has made. Ang gaganda. And yung pagpupuri ay automatic po na lumalabas sa ating labi kapag iniisip natin at nag-spend na tayo ng time sa Panginoon. Amen? And you can't stop proclaiming, "You are my Savior. You are my King. You are the Messiah." At dito, gustong patigilin ng mga Pariseyo yung crowd. Ha? Rebuke your disciples. Sabi niya, patigilin mo sila. At anong sabi ni Jesus? I tell you, if this were silent, the very stones would cry out. So, some of the Pharisees in the crowd, they are not happy. Nakita nila lahat, na-witness nila. Okay, and I'm sure alam po nila yung prophecy. Okay, Mount of Olives. Check. Okay, donkey. Check, nasulat yan. Maalam po sila. Kailangan kabisado nila ang salita ng Panginoon at propesiya. Okay, natupad. Pero, ano po yun? Wala silang submission sa kalooban ng Panginoon. They know the Word of God. They know what is written, pero walang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. And sabi nila, silence them. Patigilin niyo po sila. Pero anong ginawa ni Jesus? He affirmed their praises. No, I will not silence them. Again, ang Panginoon, kung siya po ay hindi tunay, patitigilin niya yon. Okay? Pero siya po, sabi pa niya sa disciples, akyat na tayo, matutupad na yung mga nasulat patungkol sa akin. So instead of rebuking the praises of the people, sabi niya, I tell you, if this were silent, the very stones would cry out. Okay? Hindi nyo mapipigilan ang pagpupuri na para sa Panginoon. At true disciples, you cannot silence them. Amen? But you know what? Ito po ang isa pang nangyari. They proclaimed Jesus as their king. They shouted, Hosanna, Hosanna. Lord, save us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. That's Luke 19. But sa Luke 23, ano ang sinisigaw ng crowd? Let's go to Luke 23:20. Pilate addressed them once more. Nadakip na si Jesus dito. Ang bilis ng paglilitis sa kanya. Napaka-unfair ng trial. Alam niyo yung mga mabilisan? Talagang may masamang plano. Okay. Desiring to release Jesus, but they kept shouting, Crucify, crucify him. A third time, he said to them, Why? What evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him. But they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified, and their voices prevailed. Tinawag itong triumphal entry. Yes, nakapasok po siya. Pero pagkatapos po nun,
After Hosanna, Hosanna, ano pong sinisigaw ng mga tao? Crucify Him, crucify Him. Hindi siya ang King of the Jews. Pero nung una sabi, He is the King of Israel. Now, our question today is, has Jesus triumphantly entered your heart? Totoo ba na talagang nakapasok ang Panginoon sa puso natin? Totoo bang siya ang ating hari? Totoo ba na kapag may hiningi siya sa atin ay, Lord, kailangan mo ito, then I will give it to you. Naway hindi lang natin alam ang mga propesya patungkol sa Kanya. Naway hindi lang natin dininig, kundi talagang, Lord, you are my King. At tatanggapin ko yung kalooban mo. Hindi yung kalooban ko ang masunod. Minsan, ang gusto natin, Lord, bigay mo naman ito sa akin, ito yung gusto ko eh. Ito yung pangarap ko, ito yung minimiti ko. At kapag hindi na ibigay, we question Him. Totoo ka ba? Papaano? Kung ang meron tayo ngayon ay pagsubok, papaano kung yes, nandiyan ang mga pangangailangan natin? Pero sa Kanya pa rin ba ang ating pagsamba? Ang pagpapasakop na ano man ang mangyari, Panginoon, you are in my heart. You are my King. Yung kalooban mo ang mangyari sa akin. Pwede siyang dumating in para labanan yung mga Romano. Sa buhay natin, kaya niya ba na talagang puksain, tanggalin lahat ng mga ayaw natin? Pwede. Pero, yan ba ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin? Maybe He's doing something in our hearts. Let Jesus come into your heart. May karamdaman ka, may pagsubok ka, may personal struggle ka. Lord, Ikaw ang kailangan ko. Yung kapayapaan mo. Hindi yung mga personal agenda ko sa buhay ang masunod. Are we learning? Did we get what the Lord, Holy Spirit wants to tell us today? Amen? And our last verse, sabi dito sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Jesus knocks at the door of our hearts today. Papasukin mo siya. At kapag pinapasok daw natin siya, okay? Kung may makarinig sa akin, sabi niya, at buksan ng pinto, papasok ako. Magkakaroon tayo ng relationship, magkakaroon tayo ng fellowship, at magsasalo kami sa pagkain. He is our Messiah. He is our Savior. At nganawa, ngayong Palm Sunday, dito tayo mag-reflect. Talagang ikaw ba ang Panginoon sa buhay ko, Lord? Or may mga ipinipilit pa ako sa buhay ko? Okay. Kung tinatawag kitang Lord, tunay nga ba na Lord kita? Kapag may ayaw ka sa akin, sinusuko ko ba talaga? Or, alam ko lang yung Biblia at hindi ko nasusunod. Remember, those who obey, they will bear fruit. Those who obey, those who will put their faith in Jesus will be saved. Did we learn something today? Let's stand and sing for Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious Let's sing, thank you, Jesus. light.
thank you. Salamat sa ginawa niyo, Panginoon, para sa amin. You sacrificed yourself for us. We thank you for your blood. We thank you for the salvation. Lord, habang buhay namin, Panginoon, ipagpapasalamat ang regalo mong kaligtasan sa amin. At ngayong araw na ito, Father, we come to you with a humble heart. Humihingi kami ng tawad. Pinagsisisihan, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Yes, Jesus. Lord, may mga times we struggle dahil hinahayaan po namin na manguna kami. Kami ang masunod. But today, we want to proclaim that you are our Lord. Ikaw ang tunay na Panginoon sa aming buhay. Ikaw ang masunod. Ikaw ang maghari. Lord, tanggalin mo ang mga nais mong tanggalin sa aming buhay. Kunin mo, Panginoon, ang nais mong kunin. At ilagay nyo kami sa lugar na kung saan gusto nyong doon kami ay gamitin dahil kami ay inyong mga lingkod. Again, you are our Master. You are our Savior. You are our Messiah. Ikaw lang ang aming tagapagligtas. Wala nang iba. At salamat sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis sa aming karumihan. Thank you. Niligtas mo kami. Walang ibang makakapagbibigay sa amin, Panginoon, ng tunay na kapayapaan at kaligtasan, ikaw lamang. And so we pray, Father, na ngayong Holy Week, Lord, lumalim ang pag-ibig namin sa inyo. Lumalim ang pagkakilala namin sa inyo. And help us also, Father, to tell others that you alone, our Savior, our Messiah, and the King of our hearts. Maghari ka sa aming buhay. Lord, we commit to you our week. Samahan niyo po kami sa lahat ng gagawin po namin. I ask for your healing touch, Lord, sa lahat ng may karamdaman. Wisdom sa bawat isa at magliwanag kami sa lahat ng pupuntahan namin at gagawin. In Jesus' name we pray. Everyone say, praise Jesus. Amen. Thank you. God bless you. Your family time and your small group.